bawat oras, sa bawat araw. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panalo na.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ating pong basahin ang sulat ni Juan sa chapter 11, verse 25 to 26. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay, ang muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, lubos ka naming pinasasalamatan sa pagkabasa ng iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ipinapaalala mo sa amin, Panginoon, kung sino pa talaga ang aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapakita mo sa kabila ng mga nangyayari sa aming paligid. Masama man, Panginoon, ang nangyayari, subalit meron kang magandang ipinangako sa bawat isa sa amin. Ito ang pagkakaroon namin ng buhay na walang hanggan kung kami patuloy na mananampalataya sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, dalangin namin na mabuo sa puso't isipan ng bawat isa na hindi pa sumasampalataya. Nakapitan ka namin sa panahon ngayon, Panginoon. Ikaw ang aming sampalatayanan, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa kabila ng mga suliraning ito, lubos kaming sumasampalataya sa iyo, Panginoon, na kami iyong iingatan. At kung mangyari man sa amin ang hindi inaasahan, Panginoon, ay patuloy pa rin po kaming sumasampalataya sa iyo, sapagkat niyang kamatayan ay hindi makapag-aalis ng mga pangakong pinagkaloob mo na sa amin, Panginoon. Kaya't purihin ka sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mong ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo. Matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lihim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim.
tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatiling sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatiling sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatiling sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatiling sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Lahat mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating mensahe matatagpuan po natin sa 2 Corinthians 12, 7-10. At yan po ay tungkol sa kahinaan ni Apostol Pablo at kung papaano na nahayag ang kalakasan o kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating mensahe ngayon ay mayroong title na God's Power is Displayed in Our Weakness. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa ating kahinaan. Makita po natin mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo ang ating kalakasan. Sabi nga sa Hebrews 4:15-16, sapagkat mayroon tayong kataas-taasang saserdote na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Tulad natin ay tinukso rin siya sa lahat ng mga paraan, gayon may hindi siya nagkasala. Kaya't lumapit tayo na may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. Sa pagsisimula po ay mayroong tanong na magandang ito ay ating bulay-bulayan. Kailan nagiging kalakasan ang ating kahinaan? Kailan nagiging kalakasan ang ating kahinaan? And what is weakness? Ano po ba ang kahinaan? Ang kahinaan ay isang kalagayan ng kakulangan ng lakas o anumang bagay na hindi mo kayang gawin dahil sa iyong kapansanan. Ito ay kawalan ng kakayahang gumalaw o magtagumpay. So the idea here in general is deficiency. It is a moral, physical, or emotional flaw, infirmities, or defect. At nangangahulugan din po ito na hindi tayo ang makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. We are not in control. We don't know everything. And weakness means that we desperately need God. Kaya tinatanggap natin ang ating kahinaan at inaakap natin ito. At tayo naman ay nagpapasakop sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa ating kahinaan at mga panahon ng pagsubok. We are vulnerable. Madali po tayong panghinaan, madali po tayong tamaan ng tukso at madaig sa kahirapan. Kaya nga ginagamit ng Diyos ang mga tao, ang ating mga kapatiran, the church, to encourage us, to make us establish. At naroon din ginagamit ng Diyos ang kanyang salita na nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng liwanag, upang tayo ay mapatibay sa ating pananampalataya. In other words, we are not self-sufficient.
hindi tayo sapat na sapat sa ating sarili. Tayo nagkakamali, nagkukulang, at madali tayong panghinaan ng loob. At makita po natin na ang kahinaan, ito po yung pagkakataon na ang Diyos ay kumikilos sa atin upang mahayag ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang Diyos ay gumagawa sa panahong tayo'y nasa mabigat na pagsubok, lalo na sa panahong pong ito, sa oras na tayo po ay nasa tinatawag nating krisis. Sa panahon na tayo po personally ay may hinaharap na mga pagsubok or unpleasant situation. May nais siyang matutunan natin at sundin. And ultimately, this is for God's glory. Kaya nga yung outside forces, katulad po ng kalamidad, bagyo, lindol, mga salot, and even the COVID-19, when it comes to our faith, tayo po ay inuusig. The devil attacks and discourages us through trying situations, which somehow and sometimes beyond our control. And this is the first point or proposition na nais ko pong dalhin sa inyo. First, in our weaknesses, we keep ourselves from exalting. Sa ating kahinaan, iniiwas tayo nito sa pagmamalaki o yung tinatawag po nating boasting. Ito pang sinabi ni Apostol Pablo, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 times I begged to the Lord to take it away. Ngunit hindi po ito tinanggal ng Panginoon. Ang Diyos ay may mga pangitain na ipinahayag, ipinakita kay Apostol Pablo, wonderful revelations. At upang hindi siya magmalaki o magmayabang, binigyan siya ng isang tinik sa laman. Kung tawagin nga natin ay physical infirmities or messenger from Satan, na nagsilbing sugo ni Satanas upang siya'y pahirapan. Ito nga'y upang hindi siya magmalaki. Paul's special gifts and blessings could become the source of ungodly pride. Kaya ang kahinaang ito, this thorn in the flesh, ang magdadala sa kanya na umasa sa Panginoon at hindi siya magmayabang. Our weakness gives us an opportunity to learn something new about God, about ourselves. Kaya nga po mga kapatid, habang nakikilala natin ang Panginoon, nakikita natin ang kanyang kapangyarihan, nakikita natin ang kanyang kalakasan, and at the same time, nakikita natin ang ating kahinaan at ang ating kakulangan. Ngayon, ang ginagawa ni Satanas, pinahihirapan tayo. Kung ang layunin ni Satanas ay pahirapan tayo, sa pamamagitan ng ating kahinaan, gagamitin naman ito ng Diyos upang tayo ay magdepende sa Kanya. Kaya nga po, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. As human, we have our inability to control things and limitations or insufficiency. Instead, we should boast on who God is, not on what I have. Kaya nga po mga kapatid, everything in us, lahat po ng ating tinatangkilig, anuman mayroon tayo, it is by the grace of God. Kaya po ito natin tinanggap. So eventually, this should lead us to surrender and worship Him. Now, narito po ang ilan pang mga katanungan. Ano ang idinudulot sa atin ng kahinaan? Embracing our weakness will change us. Our character is developed. Our life is placed in a right perspective. Natututo tayong labis na umasa at magtiwala sa Diyos. Higit natin iniaangkop ang biyaya ng Diyos sa ating kahinaan. Lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Diyos lamang maibibigay, hindi sa atin, hindi sa tao. Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, then the glory belongs to God. Kaya nga po mga kapatid, embracing weakness brings more peace because we deeply realize that God loves us by His grace. Not because we are strong. Ang ating kagalakan at katatagan ay hindi nakasalalay sa ating abilidad, kundi po sa kalakasang nagmumula sa Diyos. Without God, without Him, we are absolutely nothing. Kaya nga po, dumarating sa ating buhay, may mga time na tayo po ay labis na nag-iisip. We feel exhausted, especially pag may mga unpleasant situation na or crisis, nababahala tayo.
May mga bagay na di na natin kayang gawin sa ating sariling lakas. And so we keep on worrying, we keep on wondering, and even doubting. And without the strength of God in us, we are hopeless and helpless. So we are confined. When trials strikes us, we are immovable. Hindi tayo makagalaw ng tama, lalo na ngayon na tayo ay naka-quarantine because of this pandemic crisis. So, our patience is being tested. So we wait hard and we hope to the Lord and persevere. Kaya makita po natin mga kapatid, dinadala tayo ng ating kahinaan. Saan? Sa nakasasapat na biyaya ng Diyos. We yield to Him. And eventually, what happens is that we are being transformed. Kaya nga ang admonition sa atin ni Apostol Pablo, be not conformed to this world, wherein nandoon po ang ating mga temporal na atensyon. But be transformed by what? By the renewing of your mind. And eventually, as we renew our mind and depend to Him, and look unto Him with faith, and obey what the Word of God says with all diligence, nandun po, we are being transformed into the character of Christ. Another question, paano tayo pinalalakas ng Diyos sa ating kahinaan? We come to Him in prayer. We deny ourselves and our boasting and our pride. We stand on His promises through faith. We look unto Jesus. We depend on the empowering of the Holy Spirit who make us see our limitation. Kaya nga po makita natin, hindi sinasayang ng Diyos ang ating kahinaan. That's wonderful. Ito ay isang pagkakataon upang patibayin ang ating karakter. And it makes us totally dependent on the Lord Jesus Christ. However, hindi ito dahilan upang hindi natin gawin ang ating personal responsibility. Kaya makita po natin mga kapatid, in our weakness, God's grace is sufficient. That's the second point. Sa ating kahinaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now, I'm glad to boast about my weakness, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weakness. Saan? Sa insults, hardship, persecution, troubles. And this is not a pleasant experiences. He suffered for Christ. He is being persecuted. Nakakapanghina, nakakapagod. Ang sabi ni Apostol Pablo, when I am weak, then I am strong. Katulad ng mga pahayag na ito ni Apostol Pablo, ang biyaya ng Diyos ay sapat na po sa Kanya. And the more we know who God is. Kaya nga po, kapag dumating na tayo sa punto na wala na tayong magagawa at wala na tayong malalapitan, God never forsake us. At alam niyo po ba, ang word na ginamit sa Hebrew, He empathized with us. Naroon po siya, katabi natin, nararanasan niya, nararamdaman niya ang nararamdaman natin. In other words, God is in our shoes. God's power is made perfect or complete. And we depend totally on the Lord. Kaya nga, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Yan ang sinabi ng Panginoon. Ang kapangyarihan ko ay lubos na nakahayag sa iyong kahinaan. Kaya nga po mga kapatid, makita natin na naroon sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila na tayo po'y nakakaranas ng ganitong mga insufficiency, ay naroon naman tinatapatan ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. At makita natin, there are times we think we are sufficient, but we are not. We obey and humble and repent. Ang kahinaan natin ay hindi kawalan kung isusuko sa Diyos. Kaya nga ang proseso ng brokenness ay isang proseso na kung saan we are being sanctified. Inaalis ng Diyos ang mga bagay sa ating ugali, sa ating pamumuhay Kristiyano. Inaalis niya ito. Nililinis niya tayo. We are being prone. We are being shaped. And this is painful. Kasama na po rito ang mga pagsubok na dumarating. Kaya nga po sa pagwawakas, makita natin mga kapatid,
mayroon pong isang kapahayagan, may isang testimony mula kay Johnny Erickson Tada. Siya po ay paraplegic. Paralyzed na po ang kanyang katawan. Kalahati na lang po ang nagpa-function. Siya po ay marunong mag-drawing. At ang ginagamit po niya ay dati ang kanyang kamay. Pero ngayon, he is handicapped. Ang ginagamit niya po ay ang kanyang bibig para mag-drawing, magpinta. At ito po ang kanyang sinabi. Ang aking paralysis ay naging dahilan upang lalo akong maging malapit sa Diyos. Ang aking kagalingang espiritual ay hindi ko maaaring ipagpalit sa mga panahong ako'y nakakalakad. Come to think of that, mga kapatid. Pagtitingnan natin, naranasan niya hanggang ngayon, nandoon pa rin siya sa isang kalagayang paralyzed. Pero ginamit ng Panginoon so that, maraming mga handicap na kapag siya'y nagte-testimony, she can share the gospel, she can share word of hope and encouragement. Ginamit siya ng Panginoon. Remember, Nick Boyajic, pinanganak, walang kamay, walang paa. And come to think of this, is being used by the Lord and proclaiming also the word of hope and the gospel. Saan? Sa mga campus, sa eskwelahan, sa mga gatherings, sa mga churches. That's why yung ating inability, yung ating infirmities, anumang kahinaan mayroon tayo, God's grace is sufficient for us. Kaya nga po mga kapatid, sa panahon ng ating pagsubok, ating mararanasan na ang kalakasan natin ay ang Panginoon mismo. So we depend on Him. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung wala tayo sa Panginoon, mga kapatid, naroon po ang isang kalalagayan. We are wretched. We are in God's mercy. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat dahil kayo ang aming kalakasan. Sa inyo kami, Panginoon, lalapit, dudulog, magtitiwala. At sa pagharap namin, O Diyos, sa iba't ibang mga suliranin, sa mga mabibigat na mga pangyayari, even the trials, and even in our present crisis, sa iyo kami titingin, Panginoon. Sa iyo kami aasa at tatawag. At ang iyong salita, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng ibayong pagpapalakas sa aming espiritu upang, Panginoon, patuloy kami magtiwala, umasa, na tanging sa iyo lamang, O Diyos, magmumula ang aming kalakasan. Kaya, Panginoon, dalangin namin, as we, Lord, continue, Lord, to persevere. Help us, O God, to look unto Jesus, who is the perfecter and finisher of our faith. Thank you, Father, for guiding us. Thank you, Father, for blessing us. Ano man, Panginoon, ang kapanahunan, hindi kayo nagbabago sa amin. Thank you for your love and for your grace. Thank you, Holy Spirit, for your strength and power. This is our prayer, all for your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Lumakat tayo sa Lord's Supper. Sabi sa Luke chapter 22 verse 14 up to the following verse. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa apo ng Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay yun sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian.
Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tayo po'y manalangin. Salamat Ama sa iyong bugtong na anak na si Jesus na ibinigay mo para sa sangkatauhan upang magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Idinadalangin namin Ama sa mga oras na ito, ang mga simbolong ito, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, sa buhay na aming haharapin, O Diyos, dyan sa langit na bayan. Narito muli ang tinapay at sarong, Ama, na aming kakainin, Panginoon, upang patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Sama-sama din po kaming manalangin sa mga oras na ito, Panginoon. Bagamat malayo kami sa isa't isa at wala kami sa bahay-sambahan, Panginoon, subalit ramdam namin, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang kasama namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Nasa dako na po tayo ng pagbibigay, mga kapatid. Tanong lang po, maniniwala ba kayo na kailanman ay hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos? Sa ngayon po, hindi ko maririnig ang sagot ninyo. Sagutin na lang ninyo ako kapag nagkita-kita na lang tayo sa bahay-sambahan. At bilang mga anak ng Diyos at Kristiyanong naglilingkod, marami na po tayong narinig na mga mensahe tungkol sa tithes and offering. At nais ng Diyos na maging tapat tayo sa mga bagay na ito. Wala po akong babasahing talata tungkol sa tithes and offering. Gusto ko pong basahin sa mga oras na ito ang salita ni Paul tungkol sa pagbibigay ng tulong. Isinulat niya ito sa mga taga-Pilipos dahil siya man ay nakaranas din ng tumanggap ng tulong. At nais din ng Diyos na makita ito sa buhay ng mga Kristiyano at sa Iglesia. Philippians chapter 4 verse 16 up to 19. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala niyo ako ng tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin natin ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap
at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ama, nag-uumapa po ang kagalakan sa aming puso dahil muli kayo ay kumilos. Ipinadama ninyo muli sa amin ang iyong pag-ibig at kadakilaan. Kumikilos po kayo sa mga taong sapat ang mga pangangailangan, Ama, upang ang iyong mga pagpapala, Panginoon, ay makarating sa iba. Salamat din, O Diyos, dahil kumilos din kayo sa puso ng mga kapatid namin sa pananampalataya na nagbigay ng tulong at halaga, Panginoon, para ito po ay aming malikom at magamit, Panginoon, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dama po namin, Panginoon, ang maraming pasasalamat sa ginawa ng iglesyang ito sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Salamat din sa pangunguna ng aming Pastor Ernie Almario, Panginoon. Kaya dalangin namin na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ingatan, at ilayo, Panginoon, sa ano pa mga kapamakan. Ganon din sa mga kapatid namin, O Diyos, na kahit hindi namin sila nakasama, ang panalangin namin ay sa kanila, Panginoon. Pag-iingat at kalakasan ang kanilang tataglayin sa panahon ito na nakakaranas ng pandemic ang buong mundo. Salamat, Ama, sa iyong pag-iingat at sa iyong gabay, at kami po ay magtatagumpay, Panginoon. Naway maging buhay na po ng Iglesia, Panginoon, ang pagtulong sa nangangailangan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo manalangin. Father God, salamat po sa araw na ito. Sa kabila na kami ay magkakalayo na sa aming mga tahanan, ay walang hadlang pa rin, Panginoon, para makapagdaos kami ng pananambahan. Salamat sa pagkakataong ito. Purihin ka, Panginoon, dahil sa kabutihan mo. Kaya naman, Panginoon, patuloy pa rin ang aming panalangin sa aming mga kapatid na naapektuhan ng pandemic crisis na ito. We pray, Panginoon, for healing and provisions for them, especially yung mga frontliners. We ask, Panginoon, na ingatan mo sila. We ask also, Panginoon, yung wisdom na i-grant mo, Panginoon, sa aming presidente hanggang sa barangay level na matugunan ang pangailangan ng bawat isa. We also pray, Panginoon, yung mga may sakit at yung mga nag-celebrate ng kanilang birthday and wedding anniversaries. May we appreciate this time, Panginoon, na kami ay magkakasama. Merong kaming time para makapag-fellowship, makapag-devotion, at magawa namin yung mga dapat gawin as a family. Kaya, Panginoon, we claim your promises na hindi mo kami iwanan at pabayaan sa panahong ito. At patuloy, Panginoon, na hinihingi namin ang iyong pagpapala. At ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin, ay sumakanya nawa ang kalawalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sapagkat ikaw, Jesus, ay sapat na higit pa sa aming mga buhay. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa.